May mga players na magaling, may mga players na dominant, pero si Kobe Bryant umangat dahil sa purong mentalidad. Isa siyang player na hindi marunong umatras, hindi takot masaktan at hindi natitinag sa pressure. Ang bawat laro, practice at pagkatalo ni Kobe ay pagkakataon para patunayan ang kanyang dedikasyon at disiplina. Sa likod ng bawat shot at clutch moment, makikita ang mindset na naging dahilan kung bakit siya ang isa sa mga pinaka-nire-respeto at pinakamalupit na player sa kasaysayan ng NBA. Pag-usapan natin ang mga kwento ni Kobe Bryant na mapapaisip ka kung tao pa ba siya. Swimming with Sharks. Ang isa sa mga nakakabaliw na kwento kay Kobe Bryant at sa Mamba mentality ay tungkol sa Great White Sharks. Kasama sa kwento na ito si Rob Pelinka dahil bago pa naging Lakers GM si Rob, siya ang agent ni Kobe. Pero higit pa sa client at agent ang relasyon nila dahil naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Isang araw, nagrenta sila ng bangka dahil sa isang insane idea ni Kobe. Gusto nitong lumangoy sa dagat kasama ang mga pating dahil para sa kanya, ang pagsiswimming kasama ang mga sharks ay paraan para matanggal ang lahat ng takot niya sa basketball court. Pinag-aralan din niya kung paano umatake ang mga sharks sa kanilang target para may apply umano ito kay Allen Iverson. Ganito ka-obsessed si Kobe sa basketball at ganito siya ka-driven para maging better. Pinag-aralan niya rin ang cheetah sa kung paano nito ginagamit ang buntot sa balance para ma-perfect nito ang kanyang fadeaway jumper. At matapos matalo ng championship sa Boston Celtics, araw-araw niyang pinapakinggan ang kanta na kinakanta ng mga Celtics fans sa loob ng 2 taon. Ginawa niya ito para balik-balikan ang moment ng pagkatalo at gamiting motibasyon para maging mas mahusay sa laro. Quarter of an inch. So, nang laro ni Gerald Henderson laban sa Lakers noong rookie pa lang siya sa Charlotte, maaga itong dumating sa court para sa pregame shoot-around at i-prepare ang sarili laban kay Kobe Bryant. Pagdating niya, andun na si Kobe at nag-shoot around nang walang tigil kaya't nagpa siya si Henderson na i-skip muna ang kanyang shooting drills at panoorin muna si Kobe mag-practice. Ngunit nagulat ito nang maraming tira ang namimiss ni Mamba kesa sa naipapasok kaya't huminto si Bryant para kausapin ang arena worker at pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang worker na may dalang ladder. Kaya't nagtanong si Gerald kay Kobe kung anong nangyayari. Sumagot naman si Kobe ng, "Something's wrong with the rim. It's too low. I was missing shots that I don't miss. I'm pretty sure it's low by a quarter of an inch." So nang tingin, tila walang sense pero paano malalaman ni Kobe ang quarter of an inch sa isang 10-foot rim? Akala ni Henderson na sumasablay lang talaga si Bryant pero kalaunan napatunayang tama si Kobe. Dito makikita ang kanyang obsessive focus at precision, isang malinaw na patunay ng kanyang legendary Mamba mentality. Matt Barnes ball fake. Si Kobe Bryant ang one of the toughest NBA player ever at hindi natitinag ng kahit na sino. Sa edad na 19 years old, nakipagsuntukan ito kay Shaquille O'Neal kahit mas mabigat si Shaq ng higit sa 100 pounds. May mga memorable na on-court altercation din siya kay Reggie Miller, Ron Artest at Dwight Howard. Kaya't alam ng liga na di dapat kantiin ang Black Mamba, ngunit noong 2009, gusto ni Matt Barnes na sumbukan ito. Sa inbound habang nasa harap niya si Kobe, nag-fake pa si Barnes sa mukha ni Bryant pero hindi man lang ito kumilos o nag-react. Ang moment na iyon ay naging epitome ng Kobe's badass attitude, pagpapakita ng kanyang pagiging kalmado at focus sa ilalim ng pressure. One more than Shaq. Sa 2010 NBA Finals Series laban sa Boston, nagkaroon ng malalang injury si Kobe Bryant pero naglaro pa rin ito. Dahil sa bone spur sa ankle, kinakailangan niyang mag-inject ng painkiller para makapaglaro. Bukod pa rito, buong postseason siyang naglalaro na may broken finger. Pero sa kabila nito, kahit kaharap pa ang 4 na future Hall of Famers, nanalo si Kobe sa series sa loob ng 7 games at nagdala ng championship sa Los Angeles Lakers. Ipinagmalaki niya ang tagumpay na ito sa pinaka-iconic na moment sa NBA press conference history. Nang tanongin siya ng reporter kung ano ang kahulugan ng 5th title para sa kanya, nag-respond si Kobe, "Just got one more than Shaq. You can take that to the bank." 2 taon bago ito,
Matapos matalo ang Lakers sa 2008 NBA Finals, nagyabang si Shaq sa club at nag-rap tungkol sa pagkatalo ni Kobe na nagpapakita ng confidence na hindi kayang manalo ni Kobe nang wala siya. Ngunit makalipas ang dalawang championship, mas maraming titles at mas maraming bragging rights na si Kobe kesa kay Shaq. Torn Achilles. Noong April 12, 2013, ito ang panahon ng pagtatapos ng athletic peak ni Kobe Bryant. Bago ang araw na iyon, 34 years old na si Kobe na nag-a-average ng 40 plus minutes per game at bitbit ang Lakers para makapasok sa playoffs. Sa fourth quarter, dikit ang laban kontra Golden State nang bigla na lang bumagsak si Kobe habang sumasalaksak. Narinig nito na may nagpop at naramdaman niya ang matinding sakit sa Achilles. Dito pa lang, alam na ni Bryant na tapos na ang season niya at kailangan ng mahabang recovery. Ngunit hindi pa rito natatapos ang laban dahil lumapit si Black Mamba sa free throw line na parang naluluha pa pero kailangan pa niyang mag-shoot ng 2 free throws. Kobe being Kobe, naipasok niya ang parehong shots at naglakad palabas ng court with a torn Achilles tendon. Sa post-game interview, habang umiiyak at galit na galit, sinumpa ni Kobe na babalik siya at pagkatapos ng 8 buwan, bumalik siya sa court na nag-set ng NBA record para sa quickest return after a torn Achilles. Ito ang patunay kung gaano ka-tough si Kobe Bryant sa buhay man o sa laro. Work ethic. Napakarami ng kwento tungkol sa work ethic ni Kobe. Noong high school nga siya ay palimitong pumupunta sa gym para mag-practice sa gabi. Ngunit ang isa sa mga pinakamatinding istorya ay noong 2012 Olympics mula sa isang Team USA trainer. Alas 4 ng madaling araw, ginising ni Kobe ang trainer para tulungan siya sa conditioning drill pero pagdating niya sa gym, basang-basa na sa pawis si Mamba. Dito ay nag-workout sila ng 2 oras hanggang alas 7 ng umaga at pagkatapos nito, umalis ang trainer para magpahinga at makatulog ng kaunti. Pagbalik nito sa gym ng 11 AM, medyo groggy pa siya dahil kulang sa tulog. Pero nagulat siya na nandoon pa rin si Kobe at walang tigil na nagsushoot. Dahil ang gusto nito ay maka 800 made shots, ibig sabihin na sa higit 8 oras na siya sa gym, bukod pa sa 2 oras na practice kasama si LeBron James at ang Team USA. 40-mile bike ride. Parehong personal trainer ni Michael Jordan at Kobe Bryant si Tim Grover. Sabi ni Kobe kay Grover, gusto niyang isama ang cycling sa summer conditioning program niya para ma-relieve ang stress sa kanyang tuhod. Kaya't bago ang 2008 Olympics sa Team USA Summer Camp, si Kobe, Grover at ang kanyang security ay nagrenta ng 3 bikes at nag-ride sa gitna ng gabi. Nag-ride sila ng 40 miles sa disyerto at nakabalik sa Las Vegas Hotel ng alas 2 ng madaling araw. Ang matindi pa, alas 7 pa lang ng umaga nasa gym na si Kobe na nagsushoot pa rin. Kung hindi mo alam, si Kobe ay natutulog lamang ng 3 to 4 hours kada gabi pero palagi itong may enough energy para sa training. Samantalang si LeBron James ay natutulog ng hanggang 10 hours para makarecover. 55 on MJ. Late 2002. Sa mga panahong ito, 39 years old na si Michael Jordan na nasa huling seasonan niya sa Wizards. At kahit Air Jordan pa rin ang kanyang sapatos, hindi na siya kasing athletic at hindi na makalipad tulad ng dati. Sa puntong iyon, may 3 championships na si Kobe Bryant, kilala bilang best shooting guard sa NBA at palaging ikinukumpara kay Jordan. Kaya't nang magkatapat sa laro ang Wizards at Lakers, inaasa ng marami na idodominate ni Kobe ang matandang Jordan. Ngunit nagulat ang lahat nang ma-outdone ng master ang student at nanalo ang Wizards sa buzzer. Dito nag-iwan pa si Jordan ng trash talk at pangasar kay Kobe na sinabing pwedeng isuot ni Kobe ang sapatos ni MJ pero hindi niya ito mapupunuan. Ang mga salitang ito ay nagpagigil kay Mamba at hindi siya nakipag-usap sa kanyang teammates ng ilang linggo. Hanggang sa March game sa Staples Center, ang huling pagkakataon na naglaro silang 2 laban sa isa't isa. At ang resulta, dinumina ni Kobe ang laro na nagtala ng 55 points laban sa Wizards. Noong 2006, may nangyari ulit na katulad dito pero kay Andre Iguodala na nilimitahan si Kobe sa 17 points sa panalo ng 76ers laban sa Lakers. Dito nagkaroon ng hype sa media tungkol sa defense ni Iggy kay Mamba at ang lahat ng ito ay hindi kinalimutan ni Bryant.
Sa sumunod na laro, pumasok si Kobe sa Sixers locker room bago ang game at sinabi kay Iguodala, "I'm gonna drop 50 on you." At syempre, ginawa niya. Binoldose ni Mamba si Iggy sa court at nagtapos si Bryant na may 48 points, pero dahil sa laki ng lamang hindi na siya naglaro sa fourth quarter. Is the job finished? Sa 2009 NBA Finals Game 2 laban sa Orlando Magic, spectacular ang laro ni Kobe Bryant na may 29 points at 8 assists na naitulak ang Lakers sa 2-0 lead sa series. Sa post-game interview, tinanong siya ng reporter kung bakit parang hindi siya masaya sa panalo. Tumingin lang si Kobe at sumagot, "What's there to be happy about? Job's not finished." Is the job finished? I don't think so. Ang classic Mamba quote na ito ang isa sa patunay ng kanyang killer dark energy at ultimate focus para manalo sa kahit anong laban. Dropping 60 at last game. November 2015 nang isulat ni Kobe Bryant ang Dear Basketball at i-announce ang kanyang retirement. Sa mga panahong ito, malaki na ang pinagbago ni Kobe. For the first time, hindi na siya naglalaro para sa championship. Palagi na itong nakasmile at nakatawa sa mga interviews na nagkukwento ng kanyang experiences at nagpapakita ng humility, intellect at sense of humor na hindi katulad ng dati. Pero sa huling laro ng kanyang karir ay tila biglang nagkaroon si Mamba ng superhuman strength at umiskor ng 60 points laban sa Utah Jazz na naging pinakamatinding career-ending performance sa NBA history. Pagkatapos naman sa basketball, nag-launch si Kobe ng karir sa writing at publishing kung saan nanalo ang Dear Basketball sa Oscar bilang Best Animated Short Film. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.